So, salamat. At i-entertainin natin, Brother Toto, yung mga tanong ng ating mga audience para sa mga huling natitirang oras natin. Tanong po, totoo ba na ang Diyos ay namatay sa kalagayang tao? That's in the flesh, di ba? He died in the flesh. So, ano masasabi niyo doon, Pastor? Sabi ng 1 Peter 3:18, no? Si Kristo ay namatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. So ang namatay kay Kristo, remember, Jesus Christ, dalawa ang nature niya. Human at human nature and divine. God, divine nature, no? Na nag-combine nung kanyang incarnation, ang pagkakataong tao. Kaya ang tawag natin, Diyos na nagkatawang tao. Yung divine nature, hindi namatay. Ang namatay ay human nature. 1 Peter 3:18. Nakalagay po yung brother. Yan ang ating masasagot. Kay Brother Ariel, salamat sa iyong tanong. Yung susunod naman ay tanong kulang po, hinulaan ba ni Ellen G. White yung nangyaring sunog sa LA, California? Brother Ray, Gahapo, Abesta. Magandang gabi sa kanya. Magandang gabi. Of course, naglabas na tayo ng statement ni Ellen White noong 1915. Kasi yung sinasabi nila ng Adventist, 1906 yun di ba? Na ang sunog sa Los Angeles. Hindi yan. Kasi una, yung sinasabi niya doon, pagka binasa niyo maigi, hindi sunog lang ang nagsira sa Los Angeles at Chicago. May earthquake na kasama. May earthquake, merong twister, alam mo yung twister, yung ipo-ipo, at merong malakas na hangin. At bagyo, may bagyo, may typhoon pa nangyari sa California, apoy lang So hindi actually hindi naman to first time there had been some fires. Lagi nangyayari yan. In fact, noong 1915 sinabi ni Ellen White, may mga nagkuro-kuro, may chismis pa ginamit na salita doon. Pero hindi totoo 'yun. Nakita ko na nirebuke ni Ellen. Very generalized kasi pwede ko sabihin without being a prophet. Brother Ray, dito sa Maynila magkakaroon tayo ng lindol, abangan niyo. Magiging propeta na ako pagka walang specific date. Kasi ang prophet dapat specific, di ba? So, wala. Kaya Brother Toto, hulaan natin. Babagyo itong do not delay. May bagyong darating. Pag nagkatotoo, baka maging propeta tayo nito, Brother Toto. Hindi yun nga. If you make a general statement, then anybody can make a general statement, di ba? Pero yung specific day at saka time, yun, maniniwala talaga. Yes, that's so. Prophetic yun. So si Brother, Gruel Cedinho, magandang gabi sa iyo. Sabi niya, naging S-Day ako, pero hindi ko alam mga writing ni Ellen White. Bible lang ang ginamit kong batayan sa doctrine ng SDA at wala akong nakitang mali sa doctrine, kaya dito pa rin ako. Well, I congratulate you for studying the Bible and it's fine with us that you are still with the SDA. However, kung pumirma po kayo ng 28 fundamental beliefs bago kayo bininyagan, so kayo po ay nagkakasala. Kasi tandaan niyo, pag pinirmahan niyo isang bagay at hindi niyo tinutupad, kayo po ay nagsisinungaling. Oo nga. So kung kayo po ay nananatili sa Seventh-day Adventist at hindi niyo po pinaniniwalaan si Ellen G. White ayon sa pinaliwanag kanina, siya ay authority, co-authoritative siya with the Bible. Then kayo po ay isang false SDA. So huwag naman po kayo masasaktan na sinabi ko kasi nga hindi po pwedeng mag-pick and choose kayo sa 28 fundamental beliefs kasi kasama yun sa bago kayo bininyagan. So I hope you understand itong aking. Saka ang gift of prophecy, isa sa mga fundamental belief Di ba? Yes. Fundamental belief yan. At pag sinabi fundamental belief, essential at necessary, required, ang sino man nagsasabing Seventh-day Adventist siya na maniwala. Hindi ka nagbabasa. Hindi ka niniwala kay hindi ka totoong Adventist. Kaya nga, siguro kulang pa siya sa pag-aaral. Kasi siyempre, hindi ko naman masasabing mahina siya. Ibig sabihin, siguro either pinanganak siya or may good reason siya for being a Seventh-day Adventist. So I respect that. However, kung yung statement
kung yung statement niya ay pagbabasihan ko, then he is not a true Seventh-day Adventist kasi Totoo, wala totoo. siyang Ellen G. White eh. A true Seventh-day Adventist, Meron Ellen G. dapat White. you believe what Ellen G. White Kaya writes no as wonder, equal to wonder, Scripture. Brother Toto, kaya no wonder, akala niya totoo ang Seventh-day Adventist. Kasi hindi niya kilala si Ellen White na may mga false prophecy. Hindi siya nagbabasa ng writings Okay. eh. Eh ngayon, So, pag nagbasa ka, malalaman mo, kapatid, marami siyang false prophecy, mga prophecy hindi nangyari, katulad ng investigative judgment, mali-mali siya dito. So, hindi mo Yeah. makasabing mali. Kaya sabi niya, wala daw siya nakitang mali. Eh kasi hindi ka nag-aral. Hindi mo pinag-aralan si Ellen White yung kanyang mga mali. I don't want to judge him na hindi siya nag-aral. Nag-aral siya pero limited. Yung kumbaga ayun nga. kasi kaya wala siya sa posisyon na magsabi na tama Adventist kasi kulang eh. Kulang yung pag-aaral niya eh. The mere fact na yung 28 fundamental beliefs, pumirma siya bago siya bininyagan, dapat alam niya si Ellen G. White. Kasi hindi pwedeng pumirma ka ng kontrata, hindi mo alam yung stipulation ng kontrata. Malamang yan. I mean, lagay po natin sa lugar na pag pinirmahan niyo po ang kontrata, kung anong nakasulat doon, yun po inyong you abide with what is written. Hindi yung pick and choose. Di ba? Ito okay sa akin, ito hindi. Pero Adventist pa rin ako. So, anong class? You are not a true Adventist. Kung malamang, ganun ang stretch ako dyan, malamang, minadali ng pastor na nag-crusade sa kanila yan para dumami yung baptism. So, I encourage si Brother Gruel na Brother Gruel, read the 28 fundamental beliefs, ask your pastor to explain to you, paliwanag sa iyo, tapos tanong mo ngayon, sino si Ellen G. White? Tama ba yung mga sinasabi ni Pastor Ron? Or mali? Ayun. So, paliwanag. And sana good feedback. Thank you for that. So, at sa kanya kasi parang Bible lang batayan niya. Pero ngayon napakinggan sa atin ni Brother General na dalawang authority. Dalawang authority ng Adventist, Ellen White at Bible. Hindi sila totoong Bible alone. So, buti na lang nakinig ka rito at least nalaman mo na yun. At least yun nga, alam niya yung katotohanan na hindi ka maniwala kay Ellen G. White tapos Adventist ka pa rin. Tama. Tapos ito naman si Ellen Ellen W. ba ang nag-prophesy ng 2,300 days? Sagot ko as layman, hindi. Pero pastor, hindi. Hindi si Ellen G. White si William Miller. Si William Miller. Hindi naman prophecy Tapos sinuportahan lang ni Ellen White. Hindi siya prophecy. It is a prediction, a calculation ng days based on Daniel. Tapos 2,300 days ginawa niyang tagi-1,000 taon. And then si Ellen White naman, siyempre bata siya. Kala niya propeta siya. Binakapan niya. Nakita ko sa vision na si William Miller na gumawa nitong date na ito ay merong mga anghel na nakipag-usap sa kanya. Yun ang kwento ni Ellen White eh. Nakita ko si William Miller ay kinausap ng Diyos. So, kaya na-sealed ni Ellen White na tama ang doctrine nito. Pero dahil yung mismo si William Miller nag-back out. Sabi niya, hindi totoo yung aking calculation. I'm sorry, nagkamali ako. Ngayon, paano ngayon to si Ellen White? Sinuportahan niya. Yun ang problema. Yun ang problema. So, naging questionable si Ellen White dahil yan. Brother Toto, ano tingin ba tayo? Comment ako kay Brother Ray. Sabihin ko lang, Brother Ray, naintindihan ko po kayo. The moment you start questioning yun nga, yung mga napapansin ninyo, maring kayo ituring na kalaban. Pero sa amin ni Pastor, napag-usapan na namin to, hindi po namin kalaban ang Seventh-day Adventist person, di ba? Ang kalaban po namin ay ang mga bulaang doktrina, yung hindi katotohanan. Ngayon, ang appeal ko lang sa mga nakikinig, don't take us on a personal level na kontra kami sa inyo as a person. Ngayon, yung mga sinasabi namin dito ay pinapahayag lang namin ang katotohanan ayon sa mga napag-aralan namin kasi galing kami dyan. Hindi kami naninira ng tao sa mga membro. Ang aming itinatawag pansin lang ay ang mga maling turo na nakakaligaw ng isang taong tunay na naghahanap ng katotohanan. So, ganun lang po kasimple. Kakampi niyo po kami actually kasi nga
Kung sa Tama, doktor pa, tama, tama, kung sa tama. doktor pa, alam niyong mayroon kayong sakit or alam niyong may Mm, problema, kung hindi kayo hingi ng second opinion, hindi kayo makakapagdesisyon ng tama kasi dapat you look at it from all sides. tama. Ngayon, no one's perfect, pero ito ngang mga sinasabi namin, ito'y hango sa ilang taon na kami dati, mga Seventh-day Adventist. Matatagal tayo Tapos dyan. ngayon, wala na kami. At Oo. ngayon, pinapaliwanag lamang bakit. And Oo. maraming salamat sa inyo na nakikinig kasi nga at least kayo yung tipo na Yes. hindi kayo kontento na narinig nyo to, so ikukumpara nyo and then sasabihin nyo, Tama, okay, tama. mayroon akong nakita, mayroon akong ngayon naintindihan. Ngayon, ito po'y tandaan ninyo, ang aming tinutukoy lang ay yung mga essential sa kaligtasan. Yes. Hindi po kami makikipagdebate sa mga maliliit na bagay na hindi maapektuhan ang inyong kaligtasan. Ngayon, hindi kami yung maliliit na hindi maapektuhan ng kaligtasan, hindi na namin po yan pagtatalunan. Pero yung Yes. pinaka-fundamental, pag sinabing fundamental, fundasyon yan eh. And yun Fundamental. po That's ang true. aming kino-cover. That's true. That's true. Amen. Sabi ni Engineer Ellery, maganda yung comment ni Engineer Ellery dito. Mhm. Sabi niya, may moving throne pang sinasabi. Apologies ba nagsabi doon o manghihilot? Kung ano-ano na lang palusot ang sinasabi nila. Iba ang Kristo ang turo nila kaysa sa sinasabi sa Bible. Kaya sasabihin ni Kristo sa mga ganyan tao, I never knew you. Yun ang nakakalungkot na magiging mangyayari sa mga nagsasabi ng ibang aral bukod sa sinasabi ng banal na kasulatan. Yes, salamat Engineer Ellery. Okay. May Si nakikita ka Brother Ray bang daw, sabi niya nangangalap nangangalap ako ng proof? proof. Naghahanap siya ng proof na peke si Ellen White. Sana matulungan niyo po ako. Salamat. Okay, Pastor, kayo po ang source dapat na kasi marami na kayong researches. Kung matutulungan niyo po siya, ay mag-connect na lang siya sa inyo. Yes. Actually, meron tayong website dyan, brother. Ito, formeradventistph.blogspot.com. Puntahan niyo po yan, no? Para sa maraming questions, ba't kami umalis sa Adventist, ba't kami nag-resign, ano nakita namin mga mali. Andyan po, meron na po tayong 40,000 plus na mga readers dyan, brother Toto. Sa ating formeradventistph.blogspot.com. More than 45,000 na pala yung ating mga viewers dyan na natututo at nakikita ko, natututo sila at nadidiscover nila kung ano ang mga mali. Not for the sake na makita ng mali. Kasi meron nagtanong sa akin, brother Toto. Ang tanong niya, bakit mo ba laging inaatake ang mga Seventh-day Adventists? Simple lang sagot ko, brother Toto. Sabi ko sa kanila, kasi 24 years akong na-scam dyan. Marami akong sinakripisyo sa pamilya ko, sa personal na pangangailangan, iniwan ko dahil dyan. Dahil alam ko tama yan. Yung pala, hindi. Kaya umalis ako. Sabi ko sa kanya, kung ikaw ay nag-member sa isang organization, akala mo tama, at ikaw marami kang sinakripisyo, napagod ka, and then suddenly malalaman mo, scam pala yung organisasyon na yun. Scammer pala. Gagawin mo, syempre, lalabas ka. Ngayon, mananahimik ka na lang ba? Pag lumabas ka? Hindi. Ang gagawin mo, dahil sa pagmamahal mo sa mga tao, na ayaw mo silang maulit sa kanila, yung masamang nangyari sa iyo, mag-warning ka. At kung magagawa mong publicly sa madaling paraan, mag-warning ka na huwag kayong sumama dyan. Scammer yan. Akala nyo magagaling, may mga aral sila. Akala ko, naniwala ko. Kaya kung lumabas dyan, hindi parang siraan sila. Kasi may mga nakita kong mali at ayokong kayo din ay madamay sa mga nangyari kagaya ko. Na maraming nasayang. Ako, dyan kami nagka-separate na aking parents. Napalayas ako. Pinanindigan ko Adventist. Iniwan ko yung mga family ko. Hanggang ngayon, hindi ko ma-work out yung aming nangyari sa mga parents ko na-apektuhan. Tapos, lalabas ka, mananahimik na lang ako.
Hayaan ko na lang pa. Meron kasi mga ganun tao, hayaan na lang nila na pumasok iba para ma-experience nila yung experience mo, makaganti ka. No. Ang Kristiyano hindi ganun mag-isip. So para, dahil mahal mo ang tao, ay mong ma-scam sila, i-expose mo. And that is what we are doing today dito sa former Adventist Philippines. Na-scam kami. Maraming na-sign, napagod kami. Tapos, mananahimik lang kami. O di hinayaan na lang namin na ang tao umanib yan sa inyo. Pero I'm sorry, we have to speak the truth publicly. With love, siyempre, with love, brother. Di ba? Oh, hindi na kasi masasabi dyan. Finally, eto na, huli na to, si Brother Wendell naman. Sabi niya, si Brother Ray Moncada po nagising na po sa katotohanan at hindi na ninindigan sa mali. Maganda po ang prinsipyo po niya like Doc Obidos and other. So, tama po. Ako'y humahanga po kay, hindi ko pa personally na-meet or nakausap si Brother Ray, pero talagang truth seeker siya. Talagang naghahanap ng katotohanan. Yes. And yun nga, nakita ko sa tone at saka sa positioning niya ng mga kanyang sinasabi na talagang very transparent itong taong to. He speaks his heart eh. Wala ko nakitang, kung ano yung na-research niya, ilalabas niya na yun ang pagkaintindi niya. And yun ang katotohanan sa kanya at nakita niya mismo with evidence. Documented po yung mga sinasabi niya. Kaya hanga po rin ako kay Brother Raymond Kada. Nagkapareho lang kami ni Brother Ray na umalis, which is very noble. Pero yung aming doktrinang pinaniniwala ngayon, magkaiba. Kasi bumalik siya sa heresy ng Arianism. If you will follow his video, meron siyang recent video about Isaiah 96. Ay siyang maniwala ng Jesus Christ ay God din. So bumalik siya sa pagka-iglesia ni Cristo. Naging heretic siya, worse than Seventh-day Adventist. At isang Adventist mula sa Angel Michael lang si Jesus at naniniwala sa Trinity, si Raymond Kada ngayon ay anti-Trinitarian. At may plano ata siya na magtayo kasi nagdodoktrina siya ng sarili niya. Which, ako naman, siguro, ngayon ko lang i-reveal, nagkausap kami, sinabi ko sa kanya, kung gusto mo, talagang bumalik sa doktrina, pag-usapan natin ng gospel na pinaglaban ng mga Christian throughout Christian history, sa Protestant Reformation, nasabi sa kanya, dahil gano'n ang gagawin mo, wala ka ng ibang turo na babangon. Kasi pagka hindi mo kinonsider ang Protestant Reformation, early church fathers, teaching sila, yung council ng church, ang mangyayari siya, magiging kulto ka. Uulitin mo lang yung mga pagkakamali ng mga heretical teachings. At yun nga, nagkatotoo. Kasi hindi siya tuloy nang kapag-communicate sa akin. Because after ng resignation na nagpatulong siya sa akin kung paano resign. I have to say this kasi totoo naman. Pero after that, wala na. Nagsarili na siya. Meron siyang sariling doktrina and everything. So ngayon, a form of Arianism, itong si Brother Raymond Kada, unfortunately, nakakalungkot, naging worse kasi dahil doon, baka hindi siya maligtas. Hindi siya magbabago. We will discuss that further in another topic. Nakakalungkot naman yung balita. Pero sige lang, we'll continue to pray for him. Ngayon, comment ko naman kay Brother Ruel, tungkol nga dun sa Review and Herald na si Ellen G. White considers herself the lesser light to lead men and women to the greater light. Ganyan din ang argument ko dati as a layman. Pero natauhan din ako when somebody told me, and I hope matauhan ka rin dito sa sasabihin ko, na kung ikaw ay nasa liwanag, hindi mo na kailangan ng flashlight para makita yung liwanag. Kasi nga, ang liwanag ay liwanag. Bakit mo kailangan ng isang flashlight? Nasa kwarto ka na bukas na ang ilaw. So, pwede naman mga diretso. Ang Biblia nagpapatunay na siya ay liwanag. Hindi yan ituturo pa unless na yun nga, nasa kadiliman ka pa. So, kung nasa kadiliman ka, pwede mo pa sigurong sabihin na ginagamit ng Diyos si Ellen D. White para ipumasok ka sa liwanag. Pero kung nasa liwanag ka na, hindi mo na kailangan ng flashlight.
So kung lesser light si Ellen G. White, bibitawan mo si Ellen G. White. Pero hindi mo pwedeng gawin yan as a Seventh-day Adventist. Kasi nga, pumirma ka sa 28 fundamental beliefs. And ang fundamental belief tungkol nga sa pagiging propeta ni Ellen G. White ay fundamental belief number 18. Basahin mo yun at napaliwanag ni Pastor kanina. Amen. Okay? Amen. Amen. Tapos Finally, sabi ni last na to. Brother Romeo, good evening, Brother Romy, sa Mindanao. Ganon din ang sinabi ng magkakaibigan kong SDA Doc. Dapat daw manahimik na lang ako at hindi na mag-expose na mahuling turo na SDA. Ano masasabi mo dyan na Brother Toto? Alam nyo, to expose a wrong teaching is one of our fundamental rights. Hindi ba? Amen. And tama. kung magkakaroon man ng counter to yung sa ating in-expose, they should defend it also in a way na stands with the Bible explanations na ginagawa natin dito. We don't want to mislead people. We want to lead people to the truth. And hindi natin kalaban ang mga Adventists. Yes. Actually, kakampi tayo. Ang kalaban natin ang mga maling turo. And yun ang panalangin natin na sana ay makonsider itong ating programa as something that will be given as a second opinion based on yung kanilang paniniwala. Kasi galing tayo dun. And we're saying that it's actually not leading to the true person of Jesus Christ and the true gospel. Amen. Tsaka masasabi ko lang din, Brother Romeo, halimbawa ko kanina, nakapasok sa isang organisasyon, nag-offer ng trabaho sa iyo, yung pala scammer, yung pala pogo. No? Scammer. Tapos ikaw, tapos hindi mo alam, tapos ngayon, alam mo naloko ka, di lumabas ka. Ngayon, sasabihin siya yung mga nandun sa loob, huwag mong sabihin yan. Huwag kang magkalat ng katulong, huwag mo expose ang aming mga turo. So, of course, hindi mo gagawin yun kasi alam mo na yung totoo na liwanagan ka na. So, Brother Romeo, tuloy mo lang yung ginagawa mo expose. That is noble and commendable in the eyes of the Lord. Huwag sa mata ng taong makasalanan at may tinatagong mali. Kasi ang sinuporta natin, we are the light of the world. Bilang light of the world, hindi mo itatago yung ilaw na nalalaman mo sa sisidlan o sa ilalim ng mesa, kundi ilalagay mo siya sa mataas na bundok para mahayag ang katotohanan at maliwanagan ang mga nasa dilim. Yan ay makakatulong sa ating former Adventist Philippines Ministry. Okay, salamat. Hanggang dyan na muna ang ating mga question. Salamat at tayo po.